Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa at welcome po sa ating Old Testament survey class. And tonight we are on lesson 3 and we will be continuing our discussion or our topic last week. And we will start with the remaining lesson that we had left uh, dahil hindi po natin natapos no yung pong ating lesson sa Great Flood noong nakaraang week kung kaya't yung po yung ating ipagpapatuloy. And so as we begin with our study, I would like to invite you to please turn your Bibles to the book of Genesis chapter 11 at ating pong babasahin ang verses 6 hanggang 9 ng Genesis chapter 11. So kung ready na po kayo, just follow me as I read Genesis 11:6 to 9. Ang sabi po ng Bible, "And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth." Tayo po ay sandaling yumuko at pumikit at tayo po'y dumako sa panalangin para humingi po tayo ng blessing sa ating Panginoon para po sa ating pag-aaral sa gabing ito. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang gabi ng pag-aaral na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin na kung saan ay maari po kaming muli na matuto sa inyong mga salita at magkaroon ng karagdagang kaalaman, lalong-lalo na po sa aming subject matter na pinag-aaralan ngayon, ang Old Testament Survey. Patuloy na hiniling ko po ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Nawa kayo po ang magbigay ng kakayahan upang maunawaan po namin ang aming lesson sa gabing ito at ito po ay makasumpong ng puwang sa aming paglago at sa aming pong kaalaman, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Humingi po kami ng tawad sa aming mga karumihan at iniling ko po ang patuloy ninyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. At ganoon din, iniling ko ang inyo pong biyaya na kami ay makapagpatuloy sa aming pong pag-aaral nang walang anumang magiging abala. I pray that we'll be able to finish this lesson tonight at ito po ay magsisilbing karagdagan na kaalaman sa bawat isa sa amin na magagamit namin, hindi lamang po sa aming personal na paglago, kundi magagamit namin sa aming pong mga gawain na inyo pong pinagkatiwala. Maraming salamat po sa bawat isa at muli humingi kami ng tawad sa lahat ng aming kalikuan. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po at meron po tayong kaunting pagbabago sa ating pong oras dahil nagbago na po yung oras sa Europe, no? Kaya po tayo si 6:30 ng gabi sa European time. Yan po ay 8:30 dito po sa Bahrain at 9:30 naman sa Oman, ano? Kaya po natin yan ay ginawang ganyang oras ay dahilan po sa daylight saving time. Pero dahil yung daylight saving time ay natapos na noong nakaraang Sunday, so ibig sabihin balik na po sa normal time. So the difference between Europe at saka po dito sa Bahrain will only be 1 hour. No, kaya po starting tonight, ang ating klase ay 7 o'clock European time, 8 o'clock no, dito po sa Bahrain at 9 o'clock naman po para dun sa Oman. No? So ang reason po niyan ay dahil yung ibang kasama natin, katulad po yung mga nasa Oman,
masyado pong late na rin 'yon, ano, yung 9:30, we start at 9:30, so we finish by 11:30 sa kanilang time. Kaya kung maibababa natin kahit na 30 minutes, which is our usual time in our Bible school. So I hope you understand, no? So kaya starting tonight, 7 p.m. Italy, Europe, 8 o'clock Bahrain, at Oman po ay 9 p.m. And tonight, we are in lesson 3, and we are in our study about the four major events in ancient history. And dapat ang ating lesson ngayon ay tungkol sa pang-apat na event, yung tinatawag na the Tower of Babel. Pero bago po natin pupuntahan yung ating pag-aaral patungkol sa the Tower of Babel, ay atin muna pong tatapusin yung pong ating mga remaining part ng ating lesson about the Great Flood. Okay? At last week po ay ating tinalakay ang tungkol sa the fall of man and also yung tinatawag na the Great Flood in the time of Noah. Okay? And so, ang tanong, meron bang changes o meron bang difference between the landscape of the earth before and after the flood? Meron bang pagbabago? So, yung bang landscape ng mundo bago yung tinatawag na Great Flood, ay kapareho din ba ito nung matapos yung baha, no, o yung tinatawag natin na the Great Flood? Well, actually, merong pagbabago. Okay, so there are changes after the Great Flood, especially when it comes to the landscape of the earth, no, and some other things that the Lord started to implement after the flood. So unang-una, merong pagbabago when it comes to the geographical landscape. Okay, dahil yung pong mga bundok, no, ay ayon po sa Bible, ito po ay merong mga parts na dito sa buong mundo, merong mga area na kung saan ay kanya itinaas, okay, ng ating Panginoon yung mga bundok. Okay, ito ay makikita natin, no, doon sa Psalm 104 verses 8 and 9. Ang sabi po ng Bible, they go up by the mountains, they go down by the valleys unto the place where which thou hast founded for them. Thou hast set a bound that they may not pass over, that they turn not again to cover the earth. So, ibig sabihin yung verse 9 is definitely a direct reference to the Great Flood. Kasi nakalagay dito, thou hast set a bound that they may not pass over, that they turn not again to cover the earth. So, ang ibig po sabihin nito, ang ginawa po ng Diyos, ayon dito sa ni-reveal, no, ng Panginoon sa Psalm 104, meron pong mga areas, okay, na kung saan yung mga bundok, okay, ay itinaas ng ating Panginoon. So, yan ang ayan din ang isang explanation kung paano yung tubig, okay, ay nag-abate. Yung tubig ay tinanggal ba, natuyo ba? Actually, yung tubig, actually hindi. So ang kaya nag-abate yung tubig nung after ng almost mahigit na isang taon, 'di ba? 370 days nag-abate yung tubig. So ang reason is because yung Panginoon ay kanyang itinaas yung mga ibang mga bahagi ng lupa. Kaya sabi rito, they go up by the mountains, they go down by the valley. So merong mga tumaas at meron ding mga areas na bumaba, no, until unto the place, no, which thou hast founded for them. Thou hast set a bound that they may not pass over, that they may turn not again to cover the earth. So ibig sabihin yung flood, no, ang nag-fashion sa landscape ng mundo, okay, na yung current shape ngayon. So ibig sabihin yung current shape na ito na nakikita natin, ito ay in accordance doon sa
flood. Okay, how the Lord used the flood to fashion the face of the earth. So ibig sabihin before the flood, hindi ganyan, hindi ganito yung landscape. Okay, pero yung current landscape ng mundo ngayon, ito ay sabi nating nagsimula noon lamang after the flood. Okay, so ibig sabihin there was a total upheaval of the earth's crust, no, after the flood. Okay? Kaya nga sabi nga nila kapag sabi ng science kapag ang earth ay pantay, no? Kasi ang landscape ng surface ng mundo, 'di ba? Iba-iba may matataas, may bundok, may valleys, may dagat, 'di ba? Pero kapag daw ang surface ng earth ito ay ipaplat natin, ipaplat, no? Ibig sabihin i-smooth, no? Walang mataas, walang mababa. The water in the ocean today could cover the earth 8,000 feet deep. So ibig sabihin yung tubig doon sa ocean ngayon, yung volume ng tubig ayon sa science, ito ay pwedeng mag-cover sa buong mundo ng 8,000 talampakan. So ganun karami yung tubig sa dagat. No, na kung ipa-plot mo ang mundo, syempre, ibig sabihin yung tubig aakyat, 'di ba? Magiging flat. So 8,000 8,000 talampakan ang lubog, no, itong surface ng mundo. So ibig sabihin yung tubig napunta dun sa mga area sa dagat, doon napunta. So marahil yung dagat binaba, 'di ba? Lalong nilaliman tapos yung ibang area naman ay itinaas ng ating Panginoon. Kaya yung tubig nandoon, no, sa ocean. Okay, so that's one of the changes. Okay, so there's a change in the geographical landscape of the earth according to the Bible, and also it appears that the continents were only separated about 100 to 130 years after the flood. So ibig sabihin noong after the flood naghintay pa ng mga 100 hanggang 130 na taon, no, bago ang landmass ay pinaghiwa-hiwalay ng Panginoon, no, into its current shape. Kasi makita ninyo na yung landmass ngayon sa world map, 'di ba? Hiwa-hiwalay siya no. Pero ito kapag ito ay pinagdikit-dikit mo, no, parang isang malaking puzzle piece 'yan. Okay, it's like a big puzzle piece. Makikita nyo na ano ito na parang lupa o mass ng lupa na naghiwa-hiwalay. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng continent. So it is believed ng mga maraming Bible scholars na nung time ng flood, okay? Isang ano lang 'yan, isang landmass lang 'yan na malaki. Kumbaga parang magkakasama. And that is also what explains how people were able to go to other continents, 'di ba? Kasi paano nangyari na ang tao ay nagsimula ulit sa 8 tao, okay? Sa 8 tao. Tapos 'di ba, nagmultiply sila pagkatapos ni-replenish nila yung kalupaan, okay? Ngayon, paano nangyari na may nakapunta sa ibang continent? 'Di ba? Paano nakatawid yung mga tao doon sa ibang continent? Bakit may mga tao sa iba't ibang kontinente? You see? Nung unang panahon ay wala namang barko para sakyan, para makapunta ka sa ibang continent. Bakit merong merong human beings, okay? So ang paliwanag ng mga ibang mga naniniwala sa tawag dito, yung evolution, no? Na yung nung araw daw nagyelo yung tubig. So meron daw ice age na tinatawag. Oh, yun nga yung pinapalabas sa mga cartoons, 'di ba? Sa mga animation, yung ice age na meron daw time na yung dagat ay kumbaga parang nung panahon ng ice age, parang natuyo nagyelo yung dagat. Kaya daw yung mga tao nakatawid. Okay? So yan po ay napakalayo. 'Di ba? Tapos sasabihin nila kailan nangyari yan? Sabihin nila millions of years ago. Okay, so that is impossible because the world is not even 6,000 years old according to the Bible. So how can we explain? Paano natin mapapaliwanag? Paano natin masasabi na bakit nga ba ganoon? Kung lahat ng tao magkakasama sila, 8 lang silang bumaba sa arko. Pero paano nagkaroon ng population sa iba't ibang kontinente na magkakahiwalay?
di ba? So it is believed na nung after the flood, hindi pa hiwa-hiwalay. So hiniwa-hiwalay lang ng Panginoon yung landmass around 100 to 130 years after the flood. Okay, meron bang ganon? Meron. Kasi sa Book of Genesis, merong sinasabi na merong time na kung saan ang Panginoon ay kanyang dinivide yung earth. Dinivide yung earth. When we say earth, we're not referring to the globe. No, we are referring to the landmass, no? Kasi yung earth, ang landmass ang tawag ng Bible diyan sa King James ay earth, lupa, 'di ba? So kaya merong time na hiniwa-hiwalay yan ng Panginoon. So bago yan hiniwa-hiwalay ng Panginoon, na-populate na nila, okay? Na-replenish na yung iba't ibang bahagi ng kalupaan, okay? At nung na-replenish na, doon hiniwalay ng Panginoon. Okay, at ang sabi ng Bible, yan ay nangyari sa panahon ni Peleg. Sa panahon ni Peleg, no? Doon sa Genesis 10:25, ang sabi ng Bible, and unto Eber were born two sons, the name of the one was Peleg. Okay, for in his days the earth was the earth divided. No, sabi ng Bible, in his days where was the earth divided. So ibig sabihin, sa panahon daw niya, doon dinivide yung landmass. At kapag sinabi nating divided, no, dito, yan ay tumutugma doon sa kanyang pangalan. Sapagkat yung Peleg, ito, ang ibig sabihin nito ay division, no, sa Hebrew. So ibig sabihin, kaya siya pinangalan ng Peleg, division, sapagkat ayon sa Bible, doon daw sa panahon niya, doon dinivide yung earth. Okay? So, ang anong klaseng division? Ito ba ay language division lamang? Some people say that the division that occurred was the division of languages, okay, in Babel. Pero there is a problem because the division of languages happened just before God started to single out the family of Abraham and not in the time of Peleg. No, sapagkat si Peleg tsaka si Abraham magkalayo ang kanilang kumbaga yung kanilang panahon, ano? Kung titignan ninyo, si Peleg ay pang-limang generation, okay, mula kay Shem. Okay, si Shem, Arpasad, Sala, Eber, at saka si Peleg. At habang itong si Abraham ay nasa pang-sampu na generation. So, ibig sabihin, hindi naman malayo-malayo, pero magkaiba yung kanilang panahon, ano? Sapagkat si Abraham ay nasa 10th generation mula kay Shem. You see? Kaya hindi language division ang tinutukoy doon. Yung earth was divided. Hindi po yung language, no? Kasi iba yung panahon ng Tower of Babel Doon na divide sa Tower of Babel. At yun ay bago tinawag ng Panginoon o inintroduce ng Bible si Abraham, 'di ba? Yung Tower of Babel sa panahon na yun ni Abraham, habang yung panahon ni Peleg, doon dinivide yung earth. Kaya it is believed na yung division na tinutukoy dito, ayon sa mga scholars, ito ay continental division, no? Hindi language division. Paano ang mga descendants ni Noah ay nakapunta sa iba't ibang kontinente kung ang mga kontinente ay separated as what we have today. Okay? So it is believed na merong nangyari na pagdidivide. Okay? Sa science, ang tawag nila dito, meron din ang science nito. Ang tawag nila dito ay Pangea. Okay, sa science. So it is a concept that all land masses of the earth were at one time connected, no, as one big continent. Parang dati, yung lahat ng landmass ng Earth, parang ano lang siya, isang malaking kontinente, na connected siya. Okay? Pagkatapos ay nagkaroon ng paghiwa-hiwalay. Ang tawag dyan ay Pangea. Kaya lang, ang problema lang sa science Pangea na tinatawag, they are talking about millions of years ago. Yun ang sabi nila. Nung nangyari daw yan, ay millions of years ago. Okay? Pero kung ating pag-aaralan sa Bible, merong division na nangyari sa continent as we believe it. Okay? At so ibig sabihin ito yung biblical Pangea. At yung biblical Pangea hindi nangyari millions of years ago.
yung biblical Pangea naganap, okay, nung panahon ni Peleg, sapagkat yun ang sinabi ng Bible. Di ba? For in his days was the earth divided. Okay, kaya pagka titingnan mo yung Africa tsaka yung South America, Africa tsaka South America, pag pinagdikit mo yan, talagang ano yan puzzle piece yan eh. Oh, so parang magkadikit siya dati na nagkahiwalay siya. No, sapagkat eksaktong-eksakto at ganun din ang mga iba pang mga continents. Okay, so they are like one big puzzle, no, or puzzle pieces. Okay, so if you in order to illustrate, ganito yung ibig sabihin ng Pangea. Okay, so kung nakikita ninyo sa inyong screen, so it's like one big mass, no? Parang one big mass yan. 'Di ba? Pagkatapos nagkaroon ng division. Pero pagka talagang ididikit-dikit mo sila, magkakano sila? Magkaka-shape talaga sila. Sabi nga magkakadugtong, no? Pagka pinagdikit-dikit mo. So, kung meron kayong globe sa bahay, yung globe, pwede nyong tignan. Pero kahit na hindi, dito lang sa ating illustration, okay, ay makikita natin na yan ang ibig sabihin na tinatawag na Pangea. Okay, so that is, sabihin na natin paniniwala ng maraming mga Bible scholars. Kaya napapaliwanag sa Bible kung bakit merong population ng tao sa iba't ibang kontinente kahit magkakahiwalay sila. 'Di ba? Magkakahiwalay sila pero kung nagumpisa lang ang tao na magkakasama, bakit nagkaroon ng paano nakatawid yung mga tao doon? So ngayon ang tanong, paano ginawa ng Diyos yung Pangea? Ito ba'y naramdaman? Ito ba ay yung bang depende na, hindi na binanggit sa Bible kung paano nangyari, 'di ba? Yan ba ay imposible na mangyari? Hindi imposible. 'Yun ang mundo kinreate ng Diyos Hindi imposible. 'Di ba? Ginawa ng Diyos, pinasyon niya. So pwede niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. And the Lord wants to impose diversity, okay, not only in terms of language, but also in terms of what we call continent, no? O yung tinatawag na continental division. Okay, so that's ayan ang pinaniwala na isa pang change, no? After the flood, okay? And then also, yung dahil sa flood, nagkaroon din ng mga tinatawag na sedimentary rocks at mga fossils, mga layers of fossils na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At it is interesting na yung ibabaw ng Mount Everest, yung mismong ibabaw ng Mount Everest, ay yung Mount Everest is the tallest point on the earth, di ba? That is about 26,000 to 29,000 feet. Ganun ang taas ng Mount Everest. Yan ang pinakamataas na point, no, sa buong mundo o sa geographical landscape ng mundo. Ngayon, nung inakyat yung Mount Everest, nagtaka yung mga eksperto kung bakit doon sa ibabaw ng Mount Everest ay nakakakita sila ng mga fossils at saka mga sedimentary rocks. Okay? So, pag sinabing sedimentary rocks, yan po yung napo-form, okay, na mula sa sediment na nagse-settle out of water, okay, and then later it is hardened into rock. Parang sa, halimbawa, pagkapunta ka sa ilog o punta ka sa sapa, di ba? Yung dinadaanan ng tubig, no, minsan may bato, di ba? Tapos dinadaanan ng tubig, dinadaanan ng running water, merong napo-form na parang kalawang o something, okay? Sediments ang tawag doon. May napo-form na sediments, di ba? Tapos later on, habang tumatagal, dahil nga matagal nang dinadaanan ng tubig, nagiging bato na yon. Ang tawag doon ay sedimentary rock. So yung sedimentary rock, napo-form lang yan sa pamagitan ng running water. So yung pag merong running water, no, pwedeng maka-form ng tinatawag na sedimentary rock. Kaya doon sa ibabaw ng Mount Everest, ay nakita nila na maraming sedimentary rocks. Ito'y covered ng sedimentary rocks. So, ibig sabihin, merong dumaan na tubig, di ba? Na dumadaan na running water na consistent. Hindi lang yung umulan, kundi merong running water na consistent. Kasi kung ulan lang, hindi gagawa ng sedimentary rock yun di ba? So, ibig sabihin, parang pagka running water na dire-diretso, na permanente o matagal, di ba? Doon gumagawa ng nakakapag-form ng tinatawag na sedimentary rock. It is only laid down by running water.
Okay, which proves that the whole world, no, including the tallest point of the earth, yung tinatawag natin na Everest, okay, was at one time underwater. So, kaya may mga fossils din doon, yung mga, halimbawa, yung mga ano ng mga labi, okay, ng mga iba't ibang hayop, di ba? Mga isda, mga, o bakit nagkaroon ng ano doon? Nagkaroon ng, halimbawa, mga fossils ng mga sea-dwelling animals. Paano magkakaroon ng fossils ng sea-dwelling animals doon? Oh, maliban na lang kung mayroong Pilipinong nakaakyat doon, di ba? Tapos nag-ihaw ng isda, pagkatapos iniwan yung tinik at naging fossils. Okay? So napakalayo, 'di ba, na magkaroon ng tinatawag na mga fossils doon sa ibabaw. Dahil ang taas noon eh, paano makakarating yung mga ano doon? Lalo na yung mga sea-dwelling animals, 'di ba? There is no way. Okay, bakit may fossils? Because one time na underwater 'yun eh. At saan galing yung mga fossils? Doon sa mga na-destroy na mga either tao o basta mga living creatures na na-destroy during the flood, 'di ba? So maaring may napunta doon, merong napadikit doon na naging fossils. You see? Kaya yan ang mga dapat nating malaman bilang mga Bible students na merong variance, okay, between the time, especially yung landscape ng earth prior to the flood and after the flood. Also, after the flood, nagkaroon ng fear of man ang mga animals, no? Sapagkat yung mga animals prior to the flood, it appears na hindi magkahiwalay ang tao at saka ang mga hayop, no? Na kahit na yung mga mababangis na hayop, it is believed na hindi sila takot sa tao noong bago yung flood. Pero after the flood, ang Panginoon ay naglagay ng takot, no, sa nagkaroon ng dread yung mga animals. Kaya tingnan niyo yung mga hayop, no? Pagka hindi yan tamed, hindi yan pet, di ba? So tatakbo yan kapag meron tao. Okay? Kailan nag-umpisa yan? After the flood. So sa may Genesis 9:2, and the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth or every animal of the earth and upon every fowl of the air. Okay, mga ibon and upon all that moveth upon the earth and upon all the fishes of the sea into your hand are they delivered. So ibig sabihin, isa yan sa mga pagbabago din, no? So nung araw siguro pwede mo lapitan ng isang hayop na hindi tatakbo. Walang takot sa tao, no? Pero ang Diyos nilagay yung takot na yon sa tao. Sabi ng Panginoon, di ba? The fear of you and the dread of you. Okay? Be upon every beast of the field and every fowl of the air. Okay? So yan po yung another thing, no, that na changes after the flood. And what else? Yung pong death penalty para sa murder, para sa kasalanan ng pagpatay sa tao, it was made into effect. Kasi prior to the flood, no, wala pang penalty ang murder. Kahit na si Cain, when he killed Abel, naman, there was yet no penalty at that time. 'Di ba? Wala pang penalty noon eh. Actually wala pang law, no, about murder. You see, but it is already a sin. No, it is something abominable in God's eyes. Pero after the flood, doon inimpose yung tinatawag na death penalty sa mga taong makakapatay ng kanyang kapwa-tao. Nakalagay sa Genesis 9:6, whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. Okay, so yan po yung mga ilan sa mga changes. And then makikita rin natin na sa application part ng pag-aaral natin sa the Great Flood, itong si Noah, kanyang iningatan, no, yung kanyang pamilya. Merong mga bagay na ginamit, no, itong si Noah para kanyang i-protect ang kanyang pamilya. At yung pong mga bagay na ito ay pareho rin, no, na dapat na gamitin natin sa ating tahanan para ma-protect natin ang ating sariling tahanan. Okay, yung ating pamilya.
So how did Noah protect his family? Unang-una, he protected his family by his faith. No, by his faith, sabi ng Bible, for by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Yan yung nakalagay sa Hebrews 11:7. No, si Noah ay nakalagay sa Hall of Faith ng Hebrews, no, sa Hebrews 11, sapagkat kanyang nakita kay Noah yung tunay na pananampalataya. Sabi ng Bible, sa pamamagitan ng pananampalataya, nung siya ay binigyan ng babala ng Diyos, okay, patungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, okay, katulad ng baha, katulad ng yung tinatawag natin na ark, no? Hindi pa naman alam ng mga tao nung araw yon, yung ulan, hindi pa sila nakakita ng ulan, walang record ng ulan, okay, prior to the Great Flood. Pero makikita natin dito na si Noah, nung marinig niya yung babala ng Panginoon na magkakaroon ng uulan at magkakaroon ng baha, ang sabi ng Bible, si Noah ay gumawa ng arko ayon sa pagsunod niya sa Panginoon. Di ba? So, yun ay hindi madaling gawin sapagkat naniniwala tayo na nung ginagawa ni Noah, probably people were ridiculing him, no? They were ridiculing him, di ba? Because why make create something that they know nothing about, no? Because they have never seen an ark yet. Okay, they have never seen an ark. They have never seen probably rain, no? Hindi pa sila nakakita ng ulan, lalong hindi pa sila nakakita ng baha. Di ba? Ngayon si Noah ay gumagawa ng isang arko. Halimbawa, parang nasa disyerto, wala naman tubig, di ba? Tapos ini-expect mo na merong ulan at merong baha na darating. Okay? So, kaya maraming tao ang nagre-ridicule, most probably dito kay Noah. Okay? But nevertheless, Noah protected his family by his faith. Kaya sabi ng Bible, by faith. No? And then number 2, by his fear. Hindi lang by his faith. Because the Bible says, by faith Noah, being warned of things not seen as yet, moved with fear. No? So, ang nagbigay ng ano kay Noah, ng energy, okay, para gawin yung ark, no? Para sumunod sa Diyos, ay yung kanyang takot sa Diyos. Di ba? Hindi lang yung kanyang pananampalataya, kundi yung kanyang takot. Kaya sabi na dito ng Bible, move with fear. Pag sinabi nating fear of God, we are referring to the reverential fear of God. Okay, hindi po yan yung fear of like fear of height or fear of darkness, 'di ba? Fear of the dark, no? O yung tinatawag na timidity. Okay, so that's not the fear that we are referring to here. Ang tinirefer natin na fear dito yung tinatawag na reverential fear of God. Okay, the kind of fear that makes you respect God. That makes you honor God, di ba? That makes you obey God. Okay, that's what we call reverential fear. Yung takot na nagbibigay ng reverence sa Panginoon Diyos. Kaya tinawag na reverential fear. Okay, and then pangatlo, ang isa pang bagay na ginawa ni Noah para i-protect ang kanyang family, hindi lang sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, hindi lang sa pamagitan ng kanyang takot sa Diyos, kundi pati na rin sa kanyang paghahanda. Diba? Siya ay naghanda ng arko. Sabi ng Bible, he prepared an ark to the saving of his house. So siya ay gumawa ng arko para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. No, kaya tayo rin bilang kung ikaw ay isang magulang, 'di ba? So bilang isang Kristiyano na magulang, 'di ba? Ay importante na tayo ay inihahanda natin, no, yung kaligtasan para sa ating mga anak, para sa ating sambahayan, 'di ba? Although ang mga anak natin ang pipili kung kanilang pananampalataya si Kristo, pero tayo dapat ang mag-i-introduce, no? Tayo yung dapat na maglalapit sa kanila, okay, sa ating Panginoon. Ihanda yung kanilang kaligtasan sa pamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo, no, sa ating mga mahal sa buhay. Okay? And also Noah protected his family by his preaching, kasi sabi ng Bible, by the which he condemned the world, no, and became heir of the righteousness which is by faith. Kasi si Noah, aside from building the ark, he was also preaching.
salvation. No, he was preaching about the salvation of God, di ba? And the salvation of God is through the ark. No, in the same way, the salvation of God is through Jesus Christ. No, the ark in Noah's time is actually a typology of the Lord Jesus Christ, because the ark was the only way for a person to be saved. No, during the great flood, there is no other way, okay, to be saved but to board the ark, di ba? In the same way, there is no other way to be saved than to believe in Jesus. Than to put your faith in Jesus. 'Di ba? So nung araw you put your faith, sabihin natin dun sa arko na inihanda ng Diyos. Magtitiwala ka dun sa arko. Oh. So pero ganun din sa Panginoon, 'di ba? Magtitiwala ka sa Panginoon. Kasi yung ark typology ng Panginoong Hesukristo yan, ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya si Noah nagpi-preach. No, kaya sabi sa 2 Peter 2:5 nung binanggit si Noah, the Bible says that Noah was a preacher of righteousness. 2 Peter 2:5, and spared not the old world, no, he saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So ibig sabihin, habang naggagawa siya ng ark, nagpi-preach siya, di ba? Katulad din tayo, no? May ark na, at ang ark para ma-save sa kapahamakan ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo nagpi-preach din, di ba? Tayo nagsi-share din. Okay? The ark signifies the method of God's deliverance, which is a typology of the Lord Jesus Christ. Okay? So, dyan po yung pinaka last na part ng ating lesson about the Great Flood. And tonight, mag-i-start na tayo sa ating pag-aaral doon sa pinakahuling major event sa ancient history. At ito po ay yung tinatawag na the Tower of Babel. Okay, the Tower of Babel. At ang Tower of Babel ay matatagpuan sa Genesis chapter 11. Ngayon, para mas maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng the Tower of Babel, kailangan muna nating daanan yung Genesis chapter 10. Okay? Ito yung chapter na madalas na ini-skip ng mga nagbabasa ng Bible. Sapagkat ang sabi nila, yung Genesis chapter 10 ay puro lamang mga listahan ng mga pangalan ng tao. Kaya maraming nag-i-skip. Okay? Pagka dumating na sa Genesis 10, nilalaktawan ng karamihan sa mga Bible reader. Pero bilang Bible student, it is important to note that Genesis 10 is important in understanding Bible history. You know why? Because ang Genesis chapter 10 is known as the Table of Nations. No, dito makikita natin yung tinatawag na Table of Nations. So ibig sabihin, tinuturo ng Genesis chapter 10 kung paano nagsimula ang mga bansa. Okay, anong mga unang bansa nung unang panahon? Lahat ba ng bansa na existing ngayon ay meron na nung panahon ng araw? Okay, wala pa. Okay, siyempre nagsimula sa mga anak ni Noah. Okay? Ayon dun sa Genesis chapter 10 and in verse 1. Okay, sabi rito, now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth, and unto them were sons born after the flood. So ibig sabihin, sila lang yung nakaligtas di ba? So ngayon, ang nagpatuloy ng human race mula na doon sa mga anak ni Noah. Sapagkat si Noah mayroon 3 anak, so 8 sila lahat, di ba? Mag-asawa sila, si Noah at yung kanyang wife. Tapos yung 3 anak niya na lalaki, na ang pangalan ay si Shem, okay, si Ham, at saka si Japheth. Okay, yan ang 3 anak ni Noah. Ngayon, kasama doon sa ark, yung mga wives nung kanyang 3 anak. Kaya mula doon sa 3, sabihin na natin couples, okay? Yung mag-asawang Shem, mag-asawang Ham, at saka mag-asawang Japheth. Sila po yung pinagmulan ng lahat ng tao. Kasama tayo doon, di ba? Sapagkat walang tao na hindi sa kanila nanggaling. Because
sa kanila nag-start uli, no? Kumbaga parang nag-reset yung tinatawag na human race because all people died except for 8 people who boarded the ark. Okay? Kaya itong si Shem, si Ham at saka si Japet ang pinanggalingan ng mga bansa, lahat ng mga tao, no? Okay. Ngayon, ano ang laman ng Genesis 10? Ang laman ng Genesis 10 ay ang 70 mga pangalan ng mga tao. Okay? Na kung saan, mula dito sa 70 na mga pangalan na ito, dito nang galing yung 70 unang mga bansa. Yung mga pinakaunang bansa nung araw. Okay? Kaya wala dyan yung Pilipinas, no? Dahil yung Pilipinas ay kailan lang yan sabi natin na found o na discover, sabi nila. At yung Pilipinas ay mga Pilipino, hindi tayo original eh. Okay, hindi tayo katulad ng halimbawa Egyptian. Talagang Egyptian talaga yan since then. Tayo hindi eh. Galing tayo sa iba't ibang parang mixed race tayo, di po ba? Alam natin yan, ano? Yung ating kwento. Okay? Pero may mga bansa na talagang mula nung araw, nandyan na sila. At ito yung 70, no? Kaya yung pag binasa mo yung Genesis 10, ang pangalan na nakalagay diyan maliban kay Shem, kay Ham, at saka kay Japet. Okay, maliban sa kanilang tatlo, 70 na mga nations ang nagsimula bilang parang foundational ng mga nations sa panahon natin ngayon. Ngayon, maraming nations ngayon, 'di ba? I don't know kung ilan ba ang mga nations, okay? Sa panahon natin ngayon sa buong mundo. Okay? So, ako'y naniniwala na mas marami ngayon. Okay? So, ayon sa United Nations, na member ng United Nations, merong 193. Okay? Plus merong 2 bansa na hindi yata kasali. Kaya 195 sa time natin ngayon, sa present time. Pero before, during the time of Genesis, chapter 10, particularly during the writing of the book of Genesis, that was in the time of Moses, no? Merong lamang 70 nations that serve as foundational nations, no? Sa buong human race. At ito ay nanggaling lahat doon sa 3 anak ni Noah. Okay? So, babaliktarin ko kasi sa Bible ang nauuna si Shem, tapos si Ham, tapos si Japet. So babaliktarin natin, unahin natin si Japet. Okay? So si Japet ay nagkaroon ng 7 na mga lalaking anak, no? 7 na lalaking anak. So he bore 7 sons. Ang pangalan ng kanyang mga anak, kung ating titignan, ay si Gomer, no? Nakalagay sa Genesis 10:2. The sons of Japet, Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. Okay, so yung mga pangalan na yan, 7 yan, lahat yan ay mga sons ni Japet. Ngayon, mula sa 7 anak ni Japet, lumabas ang 14 na bansa na ayon sa Genesis 10. Okay, at the time of Genesis 10, 14 na bansa ang naging descendants nung mga anak, okay, ni Japet, o ni Japet himself. Okay, 7 sons, and they produce 14 nations in Genesis 10. Ngayon, ito naman si Ham naman 4 ang anak ni Ham. At ang mga anak ni Ham ay naka-record sa Genesis 10:6 nakalagay. And the sons of Ham, Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan. So 4, no, yung kanyang sons. And out of his 4 sons, they produce 30 nations. No, so masipag tong mga lahi ni Ham, no, kasi 4 lang yung anak niya, pero ang nabuo nila na nations na nakapaloob doon sa Genesis 10 ay 30 nations. Okay, when I say nations, kasama na rin siguro yung tribe dyan na later on naging nations. Okay? And then, ang pangatlo ay si Shem. Si Shem ay nagkaroon ng 5 anak na lalaki. And out of his 5 sons, they produce
26 nations. 26. Okay? So kung si Japet, at nakalagay yan sa Genesis 10, 22. Sabi rito, the children of Shem, Elam, and Ashur, and Arpasad, and Lud, and Aram. So, ilan lahat? 5 ang anak ni Shem. Ang naproduce nila ay 26 nations doon sa Genesis 10. Kaya kung i-compute natin lahat, di ba? Si Japet ay meron descendant na 14 nations. Si Ham ay 30. Oh, so, ilan na yon? 44. Okay, plus 26 si Shem. So, ibig sabihin, all in all, merong 70 nations mentioned in the book of Genesis chapter 10. Okay? So, ngayon, ang geography nitong mga, nung sila ay migrate papunta sa iba't ibang lugar, ang naging lugar ng mga anak ni Japet o yung mga descendants ni Japet, sila yung tinatawag na mga North Nations. Okay, North Nations because the Japetites, they went northward. Okay, northward ang kanilang pinuntahan and they settled around the Black and Caspian Sea. Kaya sila yung mga Caucasian races na makikita sa Europe at saka sa iba rin sa Asia. Meron ding mga no? Okay? So sila 'yon, no? 'Yun ang geographical parang territory na naging settlement ng mga Japetites o yung mga anak ni Japet. Okay? Kaya kung titingnan natin sino-sino 'yon. So halimbawa kung interesado tayo sa time ngayon, ano yung mga bansa na traditionally associated with the sons of Noah. Okay, like for example si Gomer, no, si Gomer ayon sa traditional association ng mga bansa ngayon, okay? Si Gomer became the ancestor of some nations, particularly in Europe, no? Sa halimbawa katulad na halimbawa ng Germany, no? So yung Germany, yung France, okay? Spain, okay? Italy is also included. Yung Gaul nung araw and other parts of Europe, they are said to be descended to have been descended from Gomer. Sino si Gomer? Anak ni Japet. Okay? And then ay sa anak ni Japet 7, di ba? So si Gomer, siya yung ancestor ng mga karamihan sa mga sabi nating mga first world country sa Europe tulad ng France, Germany, Spain, Italy, okay, and other parts of Europe. Si Magog yung isa pang anak ni Japet, sapagkat ang mga anak ni Japet, di ba, si Gomer, si Magog, si Javan. So si Magog naman ang naging ancestor ng mga bansa katulad ng Russia at saka ng Ukraine, okay, Kazakhstan, no, and other parts of Asia. When I say Asia, I'm not referring to yung ASEAN, no? So yung Asia is still ang Asia hindi naman pag sinabing Asia tayo, 'di ba? Tayo ay Southeast Asia tayo 'di ba? Hindi naman tayo lang ang may-ari ng Asia. So ang Asia ay may mga ibang bansa din na hindi kasali sa Southeast Asia that are also part of Asia. Okay? So kaya si Magog, sa kanya galing yung mga Russian, sa kanya galing yung mga Ukrainian, no, yung mga bansang Kazakhstan at yung mga iba pa nilang mga katabi, di ba? Okay? And then si Javan, yung anak din ni Japet, okay? Siya naman ang ancestor ng mga bansa katulad ng Greece, no, yung Greece, yung Cyprus, southern Europe, no, and other coastal regions, no, yung mga bansa na medyo nasa tubig, nasa coastal area. Yan po ay mga descendants ni Javan. So ibig sabihin, parang nakikita natin na yung mga lahi ni Japet, no? Puro halos sa Europe, di ba? Kasama yung Russia at saka yung Ukraine. Okay, si Tubal at saka si Meshach, yung dalawa pang anak ni Japet, sila naman ang mga ancestor ng mga bansa tulad ng Armenia, no? Yung Armenia, yung Asia Minor nung araw, diyan din nagsettle, no, yung mga ibang mga descendants
ni Tubal at saka ni Meshach. Okay? And then ano pa? Si Madai, yung another son ni Japhet, became the ancestor of Iran. No, Iran. Okay? Kasi yung Madai naging Medes later. At yung Medes ay isa sa mga parang kalahati, okay, ng mga pinanggalingan ng mga Iranian. Kasi ang Iran, dalawa yan Persia at Medes. 'Di ba? Nag-combine yan yung kingdom na yan. Dalawang kingdom yan and they combine, okay? So it is believed na yung Iran ngayon, they came from this combination. No, yung kalahati na combination galing kay Japhet, no, sapagkat si Madai ang ancestor ng Medes. Okay? Remember na noong kung nabasa nyo na noong natalo ang Babylonian Empire. Ang tumalo sa Babylonian Empire ay ang pinagsamang empires ng Media at saka ng Persia. Yung Media, yun yung Medes o galing kay Madai. Diba? Kaya Medo-Persian ang tawag. So ang tumalo sa Babylonian Empire, dalawang kaharian na mas inferior pero natalo siya sapagkat nagsama yung dalawang kaharian. Yung tinatag na Medo-Persian Empire. You see? So yan po yung isang hub. No, at panguli, si Tiras, yung isa pang anak ni Japhet, walang masyadong detalye. Okay? Kung saan napunta o sino yung kanyang mga descendants. Pero it is believed na parang kasama lang niya yung mga iba pa niyang mga kapatid. No, na parang nakamix lang siya. Hindi katulad ng ibang mga anak ni Japhet, talagang meron silang particular na mga nations na naging descendants. Okay? Ngayon, kung pupunta naman tayo sa descendants ni Ham. No, yung descendants naman ni Ham, ang tinatawag na mga South nations ang tawag diyan. Sapagkat sila, yung nagpunta naman sa southern part. No, kumbaga yung mga Japhethites nagpunta sa northward no. Yung namang mga Hamites, they went southward. Okay? Ngayon, you have to take note na ang line ni Ham no ay ang tinatawag na cursed line. No, yan ang cursed line. Sapagkat noong after the flood, no? Nagkaroon ng isang incident na itong si Noah ay nalasing, no? Pagkatapos si Noah ay nakahubad. Ngayon nung nakita ng anak niya na si Ham, itong si Noah na nakahubad, parang pinanood niya pa yung kanyang tatay. Habang yung kanyang mga kapatid na si Japhet at saka si Shem, nung nakita nila na yung father nila ay nakahubad, no? Ang ginawa nila ay tinakpan nila nang hindi nila tinitignan, no? Samantalang itong si Ham, parang pinanood yung nakedness ng kanyang ama. Hindi ko alam kung bading ba si Ham o whatever. Okay, basta pinanood niya. No? Ngayon, samantalang yung dalawang kapatid niya ay kinover nila yung nakedness ni Noah without looking. Kaya nung nagising si Noah, okay, nalaman ni Noah na ganun nangyari. Noah placed a curse on Ham. Okay, and not only on Ham, but also on his descendants. So, kaya yung sabi ni Noah, according to Genesis 9:21, na yung descendants ni Ham will serve the descendants of Shem and Japhet. Okay, that is according to Genesis chapter 9. Okay? Kaya itong si Canaan, no, siya yung naging cursed na ancestor ng mga Canaanites. Kaya yung mga Canaanites, no, they became enemies of God. 'Di ba? Sapagkat binanggit mismo ni Noah yung anak ni Ham na si Canaan. 'Di ba? Na nandun sa kanya yung curse. Okay? Kaya nga po yung mga ancestor ng mga Canaanites katulad ng mga Hittites, mga Jebusites, mga Amorites, 'di ba? Yan yung kalaban ng Israel. At yan din yung dinrive out ng mga anak ng Israel mula sa land of Canaan. See, kahit na nasa kanila yung land of Canaan yun sabi ng Panginoon, kaaway ko yung mga yan, no? You will drive them out. You destroy them. Okay? Because sila ay enemies ng ating Panginoon. Kaya binigay sa kanila yung land of Canaan, 'di ba?
Pero dati, mga nakatira dyan, mga Hittites, mga Amorites, Jebusites, yan ay mga descendants ni Canaan. You see? Kaya makikita natin na yung mga anak ni Ham, no? Merong parang something na sumpa, lalong-lalo na sa linya ni Canaan. Okay, sino ba yung mga anak ni Ham? Apat, si Cush, si Mizraim, si Put, at saka si Canaan. Si Cush ang naging ancestor ng mga Ethiopian. So, yung mga taga-Ethiopia, ano pa, yung mga Sudanese, no? Mga Somalian, di ba? At yung ibang parts ng East Africa. So, yan ay mga descendants ni Cush galing kay Ham. Okay, sino pa? Yung Mizraim. Si Mizraim, siya naman ang ancestor ng Egypt. No, sapagkat pag sinabing Mizraim, isa lang yan. Yan ay Egypt. So, saan galing ang mga Egyptian? Kay Ham. Galing din kay Ham. No, sapagkat anak ni Ham, si Mizraim. Kaya dito sa Middle East, kapag sinabing Misri, ibig sabihin Egyptian. No, sapagkat ang Egypt, no, is equivalent niyan sa salita nila sa Hebrew at ganoon din sa Arabic ay Mizraim. Okay? And then si Put, yung pangatlong anak ni Ham, siya naman ang ancestor ng mga Libyan, no? Yung Libya, ano pa, Algeria, okay, Tunisia, Morocco. Okay? So these are nations, okay, that came out of Put, also from the line of Ham. At yung pinakauli nga ay si Canaan, di ba? Siya yung ancestor ng mga katulad ng mga Hittites, mga kaaway ng mga nakalaban ng bayan ng Israel. Imagine niyo nung ang Israel pumasok sa land of Canaan para makuha nila yung promised land, no? 31 kaharian 'yan, yung kanilang nilabanan. Okay? They fought, no, against 31 kings and kingdoms. So bawat isa doon, okay, bawat Hittite, Amorite, Jebusite, di ba? Okay, so yung mga yon ay kanya-kanyang kanya-kanyang sabihin na nating kaharian o tribo, okay, na nirepresent na nito ay mga descendants ni Canaan. Okay? Maliban sa mga Canaanites na dinrive out, may iba pang mga bansa na nanggaling kay Canaan. Katulad halimbawa yung Lebanon, yung Jordan, okay? Some parts of Syria and some other nations there. They all also descended from Canaan. Kaya maganda rin, no? Magka-idea tayo kung saan galing yung mga nations na ito. Kaya ibig sabihin, yung mga bansa na nababanggit ko, no? Original, no? Na nandyan na sila noong araw pa, katulad ng Egypt, katulad ng Libya, katulad ng tawag dyan ng Persia, mga yan mga naunang mga bansa yan. Okay, pakikita natin yan mamaya. Yung Persia, yung Babylon, okay, at saka yung Assyria, were some of the, should I say, earliest cities and earliest kingdoms in ancient time. Okay, and then ang pangatlo, yung mga descendants ni Shem. At yung mga descendant ni Shem, ang tinatawag na central nations. Sapagkat ang kanilang naging settlement ay nandun sa bandang sentro, bandang gitna. Parang middle nations ang tawag diyan. Kumbaga yung mga Japhetites, they went northward, di ba? Yung mga Hamites, they went southward. Yun naman pong mga Shemites o yung mga descendants ni Shem, nandun sila sa middle, sa gitna sila. Kaya tawag sa kanila ay central nations. So ilan ang anak ni Shem? Ang anak ni Shem ay 5. So ano ang mga bansa na nabuo o naging descendants ng mga anak ni Shem? Ang unang anak ni Shem ay si Elam. Okay, si Elam became the ancestor of Iran. Okay, so dito galing yung Persia. So kanina yung Maday, 'di ba? Medes, no? Medes, tapos ito naman yung Persia. So kumbaga, dalawa yung pinanggalingan ng mga Iranians, no? Galing sila sa Medes, galing sa lahi ni Japhet, at meron din silang lahi na galing kay Shem. Okay? At ang pangalawang anak ni Shem ay si Ashur. At si Ashur naman ang pinanggalingan
ng Iraq, okay, at ng northern region. Okay, originally diyan galing yung Assyria, okay? Later on, no, nung naging bansa-bansa na, ang Iraq ay nanggaling doon kay Ashur na anak ni Shem. Okay? And then ang pangatlo ay si Arpasad, no? Ito yung dapat na talagang interested tayo sapagkat itong si Arpasad na anak ni Shem ang ancestor ng linya leading to Abraham, no? And to Isaac and to Jacob and their descendants. So ibig sabihin ang pinanggalingan na linya ng mga Jew, okay, ng mga Israelites, starting from Abraham, ay ito pong si Arpasad. Kaya makita nyo doon sa ano natin kanina, di ba? Doon sa ating chart. Doon nando si Eber, si Peleg, di ba? Nando si Arpasad. No? Sapagkat yun ay line na pinanggalingan ni Abraham. Si Abraham ay nasa 10th generation. So si Arpasad ay nasa 2nd generation sapagkat si Arpasad ay anak ni Shem, 'di ba? So si Shem yung sabi nating first, no? Tapos 2nd generation si Arpasad, pang-sampu si Abraham doon sa linya. Kaya yung lahi na to, ito yung sabi natin blessed na lahi mula doon kay Shem, si Arpasad sapagkat siya ang pinagmulan ng lahi, okay, nitong si Abraham. Ang pang-apat na anak ni Shem ay si Lud. At si Lud naman ang naging ancestor ng mga Turkish. So yung mga Turkish, kanino galing? Galing sila kay Lud. Okay? Actually, Lydian yan eh. Empire. Noong araw, Lydian king. Hindi lang sa part ng Turkey yan. Pati yung ilang bahagi ng Greece noong araw ay pinamumunuan ng isang Lydian king. Galing yan kay Lud. Okay? Ancestor of the Turkish. And then, ang panghuli ay si Aram. No? Si Aram naman, ang ancestor ng Syria. Kaya dito, pagka sinabing sa Middle East, pag sinabing Aram, no? Ibig sabihin niya Syrian. No? Pag sinabing Misri, di ba? Ibig sabihin Egyptian. Pag sinabing Aram, no? Ancestor ng mga Syrian siya sapagkat yan ang equivalent ng pangalang Syria, okay, sa Hebrew at ganun din sa Arabic. Okay? Kaya yan po yung mga yung mga pinanggalingan. Okay? Kaya kung siguro popost ko sa ating Facebook group yung pong mga charts, okay, na ito, okay, because these charts were created for our Bible school. So ito'y ginawa exclusively for our Bible school. Kaya makita nyo may pangalan tayo ng dyan sa chart, okay? So yan po, no, yung tinatawag na geographical division of nations. So ngayon, alam na natin kung paano dinistribute, paano yung tinatawag na distribution of nations using the knowledge in Genesis chapter 10. Ngayon naman, pupunta na tayo sa Genesis 11. So kung yung Genesis 10 is about the distribution of nations, ang Genesis 11 naman is about the division of nations. Okay, distribution of nations sa Genesis 10, division of nations dito naman sa Genesis 11. Okay, at dito sa Genesis 11 ay inexplain kung paano ang mga nations ay na-divide. Okay, paano dinivide ng Diyos ang mga nations. Okay? Sa Genesis 10, yung distribution sa pamagitan ng mga anak ni Noah. Diba? Dito naman sa Genesis 11 ay makita natin kung paano ang mga nations were actually divided. Okay? So it happened at a time na kung saan ay naganap yung tinatawag na the Tower of Babel. Okay? Ano ba yung Tower of Babel? So unang-una, ang salitang Babel, ito ay galing sa Hebrew word na ang ibig sabihin ay confusion. No? So yung Babel, okay, it is Babel. Actually, in Hebrew, ang ibig sabihin nito ay literally ibig sabihin confusion. So bakit ito tinawag na Tower of Babel? No, ito ay tinawag na Tower of Babel sapagkat ito ay Tower of Confusion. Sapagkat dito sa paggawa ng tower na ito, dito kinonfuse. Okay, dito kinonfound, no? Kinonfound ng Panginoon
ang mga languages ng mga tao. So ibig sabihin, prior to the Tower of Babel, people were speaking the same language. Isa lang ang lingwahe nung umpisa. Kasi syempre, galing lahat kay Noah di ba? Sa mga anak ni Noah. So syempre, ang lingwahe na kanilang ginagamit ay yung alam nila Noah na lingwahe. Isa lang yung language noon. Okay? Hanggang sa dumating ang time no, na kinonfuse ng Panginoon o kinonfound ng Panginoon ang mga languages. So yung mga nations nagkaroon ng iba't ibang lingwahe. So siguro by race, di ba? So halimbawa ikaw ay galing ka kay Gomer, halimbawa. So yung language mo pare-pareho kayo, nagaling lahat kayo kay Gomer. Maaring yung galing kay Maday, iba na yung language. So we don't know. Basta nagkaroon ng iba't ibang lingwahe. Di ba? So yan ang explanation. But may iba-ibang language, no? Hindi lang ang tao ay na-populate yung mga continent. May mga iba-ibang lingwahe. Di ba? Bakit hindi iisa? So dati, iisa lang talaga ang lingwahe ng tao after the flood. Pero there was a time when the Lord confused the language of men. And that was prior to God calling Abraham. So ibig sabihin sa panahon na ito, no, na tatawagin na ng Panginoon si Abraham, doon naganap yung tinatawag na Tower of Babel. Okay? So after the flood, anong ginawa ng tao? Ayon sa Bible, after the flood, mankind has journeyed from the east, okay? Nag-journey sila papunta doon sa, kung tawagin ay land of Shinar. Okay? Or mas madaling tawagin na Shinar. Okay? Dahil sa Hebrew kasi, pagka Shinar, di ba? Babasahin mo Shinar. No? Kaya lang tayo pagka ini-English natin, Shinar. Di ba? Pero sa totoo lang, sa Hebrew, kung paano binasa, parang Tagalog, kung paano binasa, paano mo sinulat, di ba? Ganun mo babasahin. Kaya yung Shinar, yan po yung lugar, okay, kung saan nagpunta diyan ang mga tao. Okay? So, ibig sabihin, nag-journey ang mga tao. Okay? Papunta na Shinar. Pagkatapos, doon sa Shinar, sila ay nag-start na mag-build ng pinakaunang kingdom. At ang pinakaunang kingdom ay pinamunuan ng pinakaunang world leader. At sino po yung pinakaunang world leader? Siya ay si Nimrod. Okay? So si Nimrod ang unang world leader. So ibig sabihin, nung prior to that, wala namang leader, di ba? Wala namang after the flood, wala namang leader. Kahit na before the flood, wala namang mga kaharian, wala namang mga kingdom, wala namang mga empire, wala. Pero sino yung unang-unang nag-build ng tinatag na kingdom? Ang mga tao, okay? Sa pamumuno ni Nimrod. Ayon sa Genesis 10, 8 to 10, saan ba galing ito si Nimrod? Sabi ng Bible, and Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord, and the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calne, in the land of Shinar. No? So ibig sabihin to sa Shinar, saan parte ito, yung Shinar na tinatawag. So mula doon sa kung saan sumadsad yung ark, di ba? So bumaba sila. Pagkatapos namuhay sila, dumami, di ba? Hanggang sa nag-travel sila ang mga tao papunta doon sa Shinar. So lumalabas na yung Shinar ay nasa Babylonia, ancient Babylonia na lugar. Okay, doon nag-travel, nag-journey ang mga tao doon. Okay, at doon sila bumuo ng isang kaharian. At ang leader ng kaharian nila ay si Nimrod na isang mighty hunter. Pag sinabing mighty hunter, ang ibig sabihin niyan, he was a skillful hunter warrior. So hindi lang siya hunter, okay, but he's also a warrior. Okay, and if we are going to look at the genealogy of Nimrod, no, to make it simple, di ba? So he is actually the great grandson of Noah. Sapagkat Nimrod was the son of Cush, no? At si Cush was the son of Ham, at syempre si Ham was the son of Noah. So ibig sabihin si Nimrod is in the third generation, no? Okay, from after the flood, okay, is in the third generation. Kumbaga si Abraham nasa 10th generation, si Nimrod ay nasa
third generation sapagkat anak siya direct son siya ni Cush. At si Cush, pinag-aralan natin kanina, di ba? Si Cush ay ang naging ancestor ng mga Ethiopian, okay, ng mga Sudanese, ng mga Somalian, mga African, okay? So, itong si Nimrod ay doon din galing, kay Cush. Okay? At ang sabi ng Bible, si Nimrod ay nagtayo ng kanyang kingdom, okay, na binubuo ng 4 na primary cities. See? At ang kingdom na binuo niya na to, ang tawag dito ay Ancient Babylonia. So, yan yung Babylonia. Okay? At ang principal cities ng Babylonia ay Babel, Erech, Akkad, at saka Calne. Ayon dun sa binasa natin kanina sa Genesis 10. Okay? So, yan ang kanyang principal cities. So, Ancient Babylon, sino founder? Si Nimrod. Tapos yung Ancient Babylon, merong 4 na primary cities na kung tawagin ay una, ang Babel, no? Tapos Erech, Akkad, at saka Calne. So yung pinaka-prime dito, yung Babel. Pagkat nga sila nagtayo ng tower. Okay? So maliban sa Ancient Babylonia, si Nimrod din ang founder ng Ancient Assyria. At yung Ancient Assyria ay meron ding 4 na principal cities. So if we will read the Genesis 11, okay, we will find that yung Assyria lang sila, kumbaga parang magkasunod na pinound, no? Nitong si Nimrod. Okay, pinound niya rin yung Assyria, at yung Assyria may 4 na principal cities, kasama diyan yung Nineveh, okay, Rehoboth, Kala, at saka yung Resen. No? So, yung pinaka-capital naman yan ay Nineveh. No? Dito sa Babylonia, ang capital ay Babylon, yung Babel. Okay? At yung salitang Babel, ang ibig sabihin nga nito ay confusion. No? So, sa Babel, ang ginawa ng mga tao, of course with the leadership of Nimrod, no? They started to build a tower. Kumuha sila, yun nga yung Tower of Babel. At ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay kinonfound, no, yung language ng tao. Dahilan dito sa ginawa nilang Tower of Babel. So ano bang reason? Bakit kinonfound ng Panginoon? Bakit pinag-iba-iba ng Diyos yung lingwahe ng tao? Samantalang dati they can speak one language, di ba? But this time, okay, the Lord confounded the language of man. Okay? So actually, kung pag-aaralan natin kung ano yung Tower of Babel, mas maiintindihan natin kung bakit kinonfound ng Panginoon ang language ng tao. Okay? Ayon dun sa Genesis 11, lalo na dun sa may verse 4, makikita natin, verse 3 and 4, sabi ng Bible, and they said one to another, go to, let us make brick, no, and burn them thoroughly, and they had brick for stone, and slime had they for mortar, and they said, go to, let us build us a city and a tower. Okay, so they built the city, yung Babel, di ba? And a tower. So kaya Tower of Babel. Let us build us a city and a tower. Okay, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So yan ang kanilang purpose, di ba? Gawa tayo ng tower, gawa tayong city, tapos gawa tayo ng tower. No? Yung tower, ang tuktok ay aabot hanggang langit. No? Tapos gumawa tayo ng pangalan. Gumawa tayo ng pangalan. At para hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. No? Dito sa lupa, para hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Lest, sabi niya, we will be scattered abroad, no, upon the face of the whole earth. Okay, kaya makikita natin dito sa Genesis 11:4, makikita natin kung ano yung Tower of Babel. No? So unang-una, yung Tower of Babel was the reason why the Lord confounded the language of men when they built the Tower of Babel. First of all, because it was a symbol of disobedience. So yung tower, okay, was actually built
with the purpose of disobeying God. No? Kasi ang sabi nila, lest we be scattered abroad, no, upon the face of the whole earth. 'Di ba? Kaya sila tatayo ng tower para hindi sila magkakahiwa-hiwalay, no, to keep themselves together. Tama po ba? Oh, so ibig sabihin, it was the plan of building the tower was in violation to God's command. No? Kaya disobedience, sapagkat ito ay pagsuway sa utos ng Diyos. Ano ba yung utos ng Diyos? Ang utos ng Diyos, be fruitful and multiply and replenish the earth. Yun ang sabi ng Panginoon. Makikita natin yan sa Genesis 9:1. Sabi, and God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So, ibig sabihin ng replenish the earth, populate the earth. Diba? I mean, you separate one with another so that you can populate the earth, because if you are together, how can you replenish the earth? So para ma-replenish mo yung earth, di ba, kailangan ay maghihiwa-hiwalay ang mga tao, no? So yun ang gusto ng Diyos, yun ang utos ng Diyos, di ba? Noong pagkatapos pa lang ng baha, ng flood, binless ng Panginoon ang pamilya ni Noah. At ang sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply and replenish the earth. Oh. So ngayon, ito ngayon yung tower, kabaligtaran. Di ba? So imbis na i-replenish na yung earth, ang gusto ng mga tao, they stay together. Di ba? So they were building that tower, no, in order to actually violate or disobey the command of God. Di ba? Kaya doon pa lang makikita natin na isa yan sa mga bagay na dahilan, no, kung bakit kinonfound yung kanilang language. And I believe that the Tower of Babel, hindi nila napataas talaga ng mataas na mataas yan. Dahilan nga dun sa confusion ng language na dumating, okay, as a result of God visiting the people and confounding their language. Okay, so hindi lang ito disobedience. Yung Tower of Babel was also a symbol of rebellion. No? Kasi nakalagay doon, who stopped, sa verse 4, whose top may reach unto heaven. Gawa tayo ng tower, okay, whose top may reach unto heaven. No? Na yung tuktok ay aabot hanggang langit. So, ibig sabihin, hindi lang yung motivation nila na magsama-sama, no? I-disobey yung Panginoon, wag i-replenish yung earth, they stay together. But also, para marating nila yung kalangitan sa pamamagitan ng kanilang efforts. Di ba? Kasi we will build a tower whose top may reach unto heaven. Okay, so we will try to reach heaven by our own efforts. Okay? And that is, I believe, is a replica of Satan's ambition, no? Satan's ambitious plan. Sapagkat yung Tower of Babel became the symbol of man's arrogant ways ng tao. Yung pagiging arrogante sa Diyos, no? Kasi dapat makikinig sila sa Diyos dahil ang Diyos ang nagligtas sa pamilya ni Noah, di ba? At sila naging descendants. Nagmultiply sila. Ngayon, alam nila yon na ganun ang patakaran ng Panginoon, di ba? Na yung Panginoon ay iniutos na sila ay maghiwa-hiwalay, i-populate ang buong mundo. Okay, but they wanted to stay together, and at the same time they wanted to be sabi nga, to be equal, okay, with God, because they know na ang Diyos ay nasa langit. Kaya sabi nila, gawa tayo ng tower na ang tuktok ay aabot doon sa langit. So yung Tower of Babel was not only about being creative or being civilized or building a civilization. Actually, the Tower of Babel was man's rejection of God's rule. No? Yan ay kaya sila nagbi-build sapagkat yung mga tao, they wanted to rule themselves. Okay? They did not want to be ruled by God. No? Kaya nga, they wanted to build a tower that will reach up to heaven so that kung makakapag-build sila ng tower na abot sa langit, di ba? Baka hindi na sila i-rule ng Diyos. No? Ba't mo kayo may i-rule? Pwede namin marating ang langit. Yan ang sabi ng tao siguro nung panahon na yan. Di ba? Kaya yan ang sabi ng Panginoon sa Genesis 11:6, pagka nagpatuloy sila sa paggawa nito at sila ay nakakapag-speak ng iisang lingwahe, nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Okay? So, it's okay if they were imagining
good things. But the problem is they are imagining evil, no, or wicked things like making themselves equal with God, di ba? To make themselves equal with God. So they wanted to actually to rule themselves. So kaya yung Tower of Babel rebellion 'yan. Dahil sa ibig sabihin niyan gusto nilang i-reject, no? Nire-reject nila yung rule, o yung pamumuno, no? Yung pangunguna ng ating Diyos, di ba? Kaya arugante ang mga tao nung sila'y gumawa ng tower. It was a disobedience, an act of disobedience, and also an act of rebellion. And also, pangatlo, okay, ito ring tower ay pride, symbol ng pride. Kaya nakalagay, sabi nila, let us make us a name. Diba? Let us make us a name. Okay, so alam natin yung kulay ng pride sapagkat yung pride ay kumbaga isa sa mga avenues ng kasalanan. Diba? Kaya sabi nila, let us make us a name. You know? So ang ibig sabihin nun ay naggawa sila ng tower, di ba? Para gumawa ng pangalan. Okay? At gawing sabi nga great ang kanilang pangalan imbis na kanilang i-acknowledge ang Diyos. Okay? So ba't natin i-acknowledge ang Diyos? I-acknowledge na natin sarili natin. Yung ating sariling accomplishment, no? Yung ating sariling galing. You see? Kaya yung tower symbolizes man's desire to be independent of God. No? And because they wanted to focus on human achievements, di ba? Let us make us a name. No, let's make our name great, okay? Even greater than God. Parang ganun ba? Kaya that's a symbol of pride. No? Kaya they were united, no? In doing that, di ba? At hindi ang unity, okay? Kapag ang unity hindi sabihin na natin unity without God. Okay, unity without God or unity against God is always destructive. You see? So ang unity per se, okay, ay hindi necessarily positibo. No? Kasi ang unity, kung magkakaisa ang tao para gumawa ng masama, di ba? So destructive 'yon. Di ba? It will always cause people to live without accountability. You know, when there is unity without God or unity against God, okay, that is always destructive. See, maraming tao na nagkaroon ng unity. Tulad halimbawa yung Germany. Yung Germany, nagkaroon ng unity bilang isang bansa noong panahon ng Second World War sa pamumuno ni Hitler. Di ba? So saan ano nagresulta ng kanilang unity? Kasi si Hitler, na-unite niya ang buong bansa na Germany na magkaroon ng parehong mindset. Okay? To have the same mindset. So what happened? It resulted to the extermination of 17 million people or more. Okay? Mostly Jews, di ba? So dahil may unity, di ba? So isa yung mindset nila bilang isang bansa. Pero it was a unity without God. Unity against God. No? Kaya it resulted to evil. You know, they killed a lot of people, di ba? At yung mga Germans nung araw, parang, they see it necessary because they had the same mindset, no? They were united with the same evil mindset. Only after war that they realized, okay, what they did. No? Kaya ngayon, ang Germany ay apologetic, no, sa buong mundo. Di ba? Kaya kapag ka ikaw ay pumunta ng Germany, pumunta ka halimbawa ng Berlin. Sa Berlin, makikita mo na hindi sila proud sa kanilang history. You see? Kahit nga yung meron ako pinuntahan one time when we went to Berlin, pinuntahan namin yung supposed place, okay, yung bunker kung saan nagpakamatay si Hitler. Pinuntahan namin yon, no? Yung bunker na yon, na ang sabi, doon daw sa ilalim na yon, nandun yung bunker kung saan si Hitler ay nag-commit ng suicide. And when you go there, you don't even find a marker. There's not even a marker. You know what you can find? A parking lot. No, because they're not proud of Hitler. See? Hindi sila proud kay Hitler. Okay? At sila apologetic. Kaya nga doon sa Berlin, makakita ka ng mga Jewish museum na malalaki. No? Talagang inano nila kung paano nila pinatay yung nung araw. At sila yung nag-apologize. You see?
Kasi nung araw, united sila eh, di ba? With the same mindset. Ganyan din ng time ni Stalin. Si Stalin was able to unite the military and political forces of Eastern Europe. Okay, and what resulted to this? What was the result of this evil unity? Okay, nagkaroon ng tyrannical rule ng 50 years, no? Si Stalin, di ba? And he murdered over 27 million people, even greater than the people who died in the hands of Hitler. See? Kaya kapag unity, no, unity lang, 'di ba? Hindi kasama ang Diyos, unity na labag sa kalooban ng Diyos. Okay? Masama 'yan. 'Di ba? Kaya hindi porket unity maganda. Ay kung unity 'yan sa paggawa ng ng masama. Halimbawa, magkaisa tayo na labanan natin ang pastor, parang ganoon. O magkaisa tayo na guluhin natin yung church, 'di ba? Hindi natin tayo, magkaroon tayo ng unity. Okay? So hindi maganda 'yon, 'di ba? At 'yun ay palaging magre-result sa mas maraming evil at ito'y destructive hindi lang sa tao kundi sa mga taong nag-attempt na magkaroon ng unity. You see? Okay? Kaya yan ay pride, no? Yung Tower of Babel, yan ay disobedience dahil sabi ng Diyos, maghiwa-hiwalay kayo. Sabi ng mga tao, gawa tayo ng tower para magsama-sama tayo. Sabi ng Diyos, 'di ba? Yung tawag dito, parang katulad ng Diablo na gusto nilang maabot yung langit, 'di ba? Pantayan ng Diyos. Sakit ayaw nilang i-rule sila ng Diyos. At pangatlo, dahilan sa palaluan, dahilan sa pride, sapagkat gusto nilang gumawa ng pangalan sa kanilang sarili, ayaw nilang i-acknowledge yung Panginoon. Ngayon, ang pinakamatindi sa lahat ay ito pong pang-apat. Sapagkat yung Tower of Babel was also a symbol of idolatry. So yung Tower of Babel was not just a tower, okay, like a marker or something that can bring them, keep them together. No. Yung pong Tower of Babel was actually the first organized system of idolatry. Okay, na makikita natin na na-record sa Bible after the flood. So yan ang pinakaunang organized system of idolatry. Okay, mas maraming Bible scholars ang naniniwala o nag-agree na ang Tower of Babel ay unang modelo, pinakaunang model, okay, ng tinatawag na Ancient Babylonian Shrine. Ito yung mga parang bahay, sabihin natin ginagamit sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, ng mga ancient Babylonians nung araw. Anyway, galing yan sa tower di ba? So yung design ng Tower of Babel, okay, yan din ang kaparehong design na inimplement o sinunod ng mga susunod pa na mga gumawa ng mga shrine na ginamit sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan doon sa Babylon. Okay, ang tawag dito sa mga shrine na ito, tawag diyan ay ziggurat. Okay, ang ziggurat, ang salitang ziggurat, ito ay Assyro-Babylonian word. So ibig sabihin combination ng Assyrian at saka Babylonian. So ibig sabihin yung salitang ziggurat, ito ay Babylonian word. Ito rin ay Assyrian word. At ano yung Assyria at saka Babylonia? Yan yung unang kingdoms na ginawa ni Nimrod. So yung ziggurat ay isang temple tower. Okay, a ziggurat is a temple tower. At ang ibig sabihin ng ziggurat, it means pinnacle, okay, or mountain top. No, sapagkat doon sa ibabaw, sa may summit ng mga temple tower na ginagawa sa Babylon, no, doon po nilalagay yung altar. Kung saan yung shrine, no, doon nilalagay yung mga shrine ng mga Babylonian gods. Okay? So meron pa bang mga natira na iwan na mga nahukay na mga ziggurats sa ancient Babylon? Meron, okay? Isa dito ay yung tinatawag na ziggurat doon sa Ur. So ano yung Ur? Yung Ur, yan yung pinanggalingan ni Abraham. Remember na si Abraham ay nanggaling yan sa Babylon, di ba? So bago si Abraham ay nagpunta sa Promised Land,
no, tinawag siya ng Panginoon mula dun sa Ur of the Chaldees. At yung Chaldees, no, yung Chaldee, yan po ay Babylon, di ba? Mga Babylonian yan. Kasi si Abraham, galing yan sa linya ng Babylonian. Tapos siya ay tinawag ng Panginoon, nagpunta siya ng Haran, di ba? And then later on, dumiretso siya ng Promised Land sa panawagan ng Panginoon Diyos. So ito nakikita nyo sa ating screen. No, ito yung tinatawag na ziggurat at Ur. So alam na kung nasaan yung Ur of the Chaldees nung araw, yung pinanggalingan na bansa. Okay, birthplace ni Abraham yan. Oo, so nandiyan yan, no? Laki, di ba? Kita nyo, no? So, isabihin, yan pala ay pattern after the Tower of Babel. No, kasi yung Tower of Babel ang pinakauna Yan ang pinakauna. No? So yung Tower of Babel was actually a temple tower. No? Sapagkat doon sa ibabaw nito, doon ilalagay yung shrine. Oh, so kaya gusto nilang umabot hanggang langit. Hindi pa kasi alam ng tao no kung gaano kataas yan No? Kala nila pagka nakalagpas sila sa ulap, 'di ba? Langit na. Kala nila yan na yung langit, yung ulap. Oh, sapagkat nung araw wala pa namang kaalaman ng tao pagdating sa pagdating sa astronomy o pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa sa mga kalawakan, 'di ba? Wala pang kaalaman ng tao noon Oo. So hindi katulad ngayon ng tao, tayo kung nasa abroad ka, nakalagpas ka na diyan sa ulap sapagkat napakalayo ng napakataas ng nililipad na eroplano, 'di ba? 35,000 feet. So, lagpas-lagpas yan sa ulap. Okay, pero nung araw, hindi pa nila alam. Kala nila, yan na yung ulap, pag lumagpas ka, yan na yung langit. O, yun ang akala ng tao. Kaya sabi niya, gawa tayo ng mataas na tower. But it was actually a temple tower. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit kinonfuse ng Panginoon. Kaya nung kinonfuse ng Panginoon, yung language, syempre, hindi na sila makapag-build. Sapagkat di na sila makapag-communicate sa isa't isa. Diba? So, natagpuan na lang nila yung kanilang pamilya, yung kanilang race, iisa yung lingwahe nila. So, hindi ko alam kung ano yung mga naging languages nung araw, hindi naman binanggit sa Bible, pero nagkaroon ng different languages. Okay, so that explains the diversity not only of languages, but also of culture. Nagkaroon ng diversity ang kultura ng tao. Nagkaiba-iba. 'Di ba? Kasi iba-iba yung pinanggalingan na ancestor, 'di ba? Mula doon sa tatlong anak ni Noah. Tapos pati yung kanilang mga naging itsura, iba-iba din tulad nung mga Hamites, 'di ba? So marami sa kanila mga dark ang kanilang skin. Kasi yung mga Somalian, yung mga Ethiopian, 'di ba? Ano yun Africa yun. So, kadalasan, ang skin nila ay itim. Tayo mga Pilipino, mix kasi tayo, kaya tayo, parang half-baked tayo So, kasi halo-halo yung pinanggalingan natin, di ba? So, yan po yung Genesis 10 tsaka 11, di ba? So, maganda yan na malaman natin sapagkat nasasagot yung maraming mga tanong ng mga critics at ng mga skeptics. Sapagkat sometimes we are being asked, by people. Di ba? So, bakit ganon? Yung Bible nyo, ganyan. So, mas maganda yung alam natin bilang Bible students. So, paano nag-transpire ang history, from the time of creation to the time of the fall of man, di ba? And then the great flood, di ba? And then ngayon ay inaral natin yung Table of Nations as well as the Tower of Babel. Ngayon, after the Tower of Babel, nagsimula na ang Diyos na isingle out ang isang pamilya. At ang sininggle out niya na pamilya ay walang iba kundi ang pamilya ni Abraham. Kaya doon sa dulo ng Genesis 11, binanggit na doon yung pinanggalingan ni Abraham. Kaya si Abraham ang pinakaunang pag-aaralan natin sa patriarchal history. Kasi sapagkat siya yung pinakauna sa mga patriarchs ng bansang Israel. Pag sinabing patriarch, ibig sabihin mga fathers, no? Patriarch means father, di ba?
So si Abraham was the first father. Okay? Sapagkat siya yung unang tinawag ng Panginoon, sininggle out ng Panginoon, okay? Doon sa linya ng mga generations after the flood. Okay? So he's the first family, the family of Abraham was the first to be singled out by the Lord. You see, before walang sinisingle out na pamilya ang Panginoon. Kaya pagdating ng Genesis 12, Abraham na yan. No? At yung kanyang pamilya hanggang chapter 50 na. Di ba? Okay, so sino si Abraham? Ayon sa Genesis Genesis 11:27, sabi ng Bible, si Abraham was the son of Terah. Okay, siya ay anak ni Terah. At si Terah ay nasa 9th generation. Okay, si Abraham ay nasa 10th generation. Diba? Tatay niya si Terah. Si Terah ay anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Serug. Si Serug ay anak ni Reu, anak ni Peleg, anak ni Eber, anak ni Sala, Arpasad, okay? And then Shem. No? So yung anak ni Shem na si Arpasad, doon nang galing si Abraham. So ito yung genealogy ni Abraham mula doon kay Shem. Okay? So siya ay anak ni Terah na galing sa line ni Shem. Kaya yung mga Jew, okay? Sila ay Shemites, di ba? Sapagkat sila ay nanggaling kay Shem. Ngayon, si Abraham ay tinawag na unang Hebrew. No, he was called the first Hebrew. Although, ang salitang Hebrew ay sinasabing nag-originate kay Eber. Ito si Eber, ito si Eber. No? So, yung apo ni Arpasad, di ba? Shem, Arpasad, Sala, and then Eber. So sabi nila yung pangalang Hebrew, dito daw nag-originate kay Eber. Pero ang pinakaunang tao na tinawag na Hebrew, yung first Hebrew, ay itong si Abraham. No, hindi pa man pinapalitan ng Panginoon ng pangalan niya into Abraham, sapagkat his name was originally Abram. No? And then when the Lord blessed him, the Lord changed his name to Abraham. Okay, later we will know why. Pero ito pong si Abram, no, ay tinawag na Hebrew noong pa lang ang pangalan niya ay Abram, sapagkat doon pa lang sa time na siya ay sumunod sa panawagan ng Diyos to go into the land which he does not know about. Okay, he was already called a Hebrew. No, ang bakit? Sapagkat ang pangalang Hebrew, ang ibig sabihin ay to cross over. No, pag sinabing Hebrew, ang ibig sabihin niyan tumawid, no? Bakit siya tinawag na first Hebrew? Sapagkat si Abraham ang unang tumawid. At ang sinasabi ng tumawid, that was in reference to the Euphrates River. No, yung river Euphrates. Yung Euphrates River, yun ang kanilang tinawid. Sapagkat si Abraham, para makarating sa Promised Land, kailangan niyang tawirin yung tinatawag na Euphrates River. Okay? And people were the ones who called him Hebrew. No, hindi si Abraham ang tumawag sa kanyang sarili bilang Hebrew. Ang tumawag sa kanya na Hebrew ay yung mga tao. Na sino yung mga tao? Yung mga nagmamak sa kanya. Di ba? Probably as a mockery, no, to his faith. Because he was talking about crossing the river because the Lord was calling him, no, to go to that land na hindi naman niya alam kung saan. Di ba? Tapos siya rin ang tanging tao sa panahon niya na naniniwala sa isang Diyos. Sapagkat lahat ng tao sa Babylon, lahat ng tao sa Ur of the Chaldees, okay, doon sa Babel yan puro mga mga idolater. No, yung pamilya ni Abraham, galing sa idolater na family yan, si Abraham. Pero tinawag siya ng Diyos at nanampalataya siya sa iisang Diyos. Di ba? Na siya yung Diyos na kanyang kausap, yun lang ang tanging Diyos. Kaya sabi ng mga tao, ikaw ay nasiraan ng ulo. Bakit ka naniniwala sa iisang Diyos? Ang daming Diyos, di ba? May Diyos ng agriculture, may Diyos ng pag-aani, may Diyos ng fertility. So kung ano-anong Diyos ang mga gods ng mga Babylonian. Okay? Yan ang pinakauna no, na gumawa ng mga Diyos-Diyosan, yung mga Babylonian. Tapos ngayon tatawid ka sa ilog, di ba? Walang gumagawa noon sapagkat yung panahon ng araw, yung Mesopotamia, particularly yung Babylon, no?
yan po ay yung Chaldees, no, yung Ur. Yan ay very modern nung araw. Okay? Of course, not as modern as we have. Okay, pero nung araw modern na yon, yan ay highly civilized na sabihin na nating lugar. Sila yung pinakauna no? Kaya meron na silang sibilisasyon sa ibang lugar wala pa. Sila ay highly civilized. Meron na silang batas, no? Kahit wala pa yung God's law, meron ng batas ang mga Babylonians nung araw. And we will see that okay later. So, kaya ito si Abraham tinawag na unang Hebrew. Nakalagay sa Genesis 14:13, and there came one that had escaped and told Abram the Hebrew. No, kaya he was called the first Hebrew. So siya po ay nag-journey, no? So mula doon sa right side ng ating slide, papunta doon sa land of Israel na nandoon sa kabilang side. Okay, yan ay tinalunton, no? Ginorni yan ni Abraham. Una, nagpunta muna siya ng Haran, di ba? And then from Haran, the Lord called him when he was 75 years old to go to the land of promise or to go to the land of Canaan. You see? So siya ang ancestor ng mga Jews. Kaya tinawag siyang patriarch ng mga Hudyo sapagkat sa kanya nanggaling si Isaac at si Isaac ang pinanggalingan ni Jacob at si Jacob ang tinatawag na Israel. Okay? So kaya kung titingnan natin, si Abraham hindi lang siya ancestor ng mga Jews, siya din ang ancestor ng mga Midianites at saka ng mga Ishmaelites at saka ng mga Edomites. Okay? They all came from Abraham. Sapagkat after the death of Sarah, Abraham married a Midianite. Okay? Kaya yung mga Midianites galing sa kanya yan Okay? So nag-asawa siya nag-asawa siya uli. At yung naging anak nila ay Midian, si Midian, 'di ba? Na kung saan galing ang mga Midianites. Tapos si Abraham, anak din niya si Ismail, tama po. So Ismail pinanggalingan ng mga Ishmaelites. Okay? At si Edom, okay? Sapagkat si Iso, no? Galing din kay Abraham. At si Iso ang ama ng mga Edomites. Okay? So ayan yung family tree ni Abraham kung titingnan natin. Okay? So anyway, tutuloy naman natin yung lesson natin next week kaya muli nating mabibigyan ng chance tayo na mabalikan natin ito pong mga charts na ito. Okay, so dito sa chart na ito makikita natin na si Abraham ay galing kay Terah. Si Abraham ay may kapatid, ang kapatid niya ay si Nahor at saka itong si si Haran, so dalawa yung kapatid niyang lalaki, 'di ba? Pagkatapos si Abraham ay nagkaroon ng ang asawa niya ay si Sarah, 'di ba? Tapos binigay sa kanya si Hagar, yung handmaid ng kanyang asawa. Okay? So mula kay at saka later on si Abraham nag-asawa uli na pangasawa niya si Keturah nung namatay na si Sarah. Si Keturah ang pinanggalingan ng mga Midianites, si Abraham at si Keturah. Sa marriage ni Abraham kay Hagar, doon ang galing ang mga Ishmaelites. At sa kanyang union with his own wife Sarah, doon ang galing si Isaac. Si Isaac na pangasawa si Rebecca. Si Rebecca ay anak ni Betuel na anak naman ni Nahor, kapatid din ni Abraham. Magkamag-anak sila. Di ba? Pagkatapos ang naging anak nila ay si Esau tsaka si Jacob. Si Jacob ay napangasawa niya si Leah at mula kay Leah merong 6 na lalaking anak, si Reuben, si Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun at isang anak na babae by the name of Dinah. Okay, and then kay Jacob naman, kay Rachel, naging anak niya si Joseph at saka si Benjamin. Kay Joseph nanggaling ang mga Ephraimites, yung Ephraim at saka yung Manasseh. Okay, so that's how to read this chart. No, I made it and it's my way of showing it how it kumbaga paano nagkaroon ng connect yung mga pangalan na ito. So si Nahor, 'di ba? Anak niya si Milka. Okay? At si Milka ay si Nahor, ano ba 'yan? Okay, si Haran, no? Anak niya si Milka at saka si
si Lot, okay, at saka si sino to? Iska. Okay? So, tatlo yung anak niya. So, si Lot, ibig sabihin pamangkin ni Abraham dahil siya ay anak ni Haran at si Haran ay kapatid ni Abraham. Okay, ngayon si Lot pinanggalingan ng mga Moabites at saka ng mga Ammonites, di ba? So, yan po yung chart na makikita natin dito. We will try to post it, no? As a separate chart para pwede nyo i-download. Kasi kung nasa video lang, mahirapan kayong makita. So para mas makita natin ay itatry ko na i-post no doon sa ating group yung mga charts po na ito na gagamitin natin. Okay? Because next week we are going to talk about the chronology of Abraham's life, and then kung matatapos natin kaagad, we will proceed with the life of Isaac. Okay? So we'll study about the life of Abraham and then end with the life of Isaac. And then meron pa tayong life of Jacob, life of Joseph, before we will be able to complete this subject known as Old Testament Survey 1. Okay, so I hope na may natutuhan tayo sa gabing ito. Tayo po'y magtapos sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong biyaya na pinagkaloob sa bawat sa amin upang kami po ay muli makapag-aral at matuto sa inyong mga salita, lalong-lalo na po sa Old Testament history na mahalaga po para sa aming mga Bible students na maunawaan sapagkat ito po ay magpapalawak ng aming kaalaman sa inyo pong mga salita. Kaya salamat po sa biyaya ninyo at nawa po sa mga natututuhan namin dito sa aming Bible School. Ito po ay magiging useful hindi lamang sa aming personal growth, sa kaalaman at sa pananampalataya, kundi ito'y magiging useful sa mga ministry na inyo pong pinagkakatiwala sa bawat isa, lalo na po sa mga estudyante na nasa ministry ng pagtuturo at pagbabahagi ng inyong mga salita. I pray, Lord, na patuloy na ingatan nyo ang bawat sa amin, sa aming pag-iwaiwalay, at muli, ibalik nyo kami sa next week sa continuation po ng aming classes. At ganun din, I pray na dito sa Middle East ay patuloy po na kayo ang magdala ng magbigay ng pag-iingat sa mga narito, mga kapatiran, at ilayo nyo kami, Panginoon, sa anumang mga disgrasya, lalo na sa mga atake ng mga missiles at mga drone, Panginoon. Inyo po kami lukuban na inyong mapagpalang kamay upang hindi po makarating ang mga weapon na ito sa aming kinalalagyan. Salamat po kung paano kayo patuloy na magpapala sa bawat isa at nawa sa gabing ito ang aming natutuhan ay patuloy po na maging beneficial sa aming buhay Kristiyano. At habang natututo kami sa inyong mga salita, alam namin na kami rin ay lumalago sa aming pong pananampalataya because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Thank you, Lord, and we would like to give you back all the glory and all the honor and all the praise to the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is our prayer. Amen. Amen po, at maraming salamat mga kapatid, at magkita-kita po tayo muli sa susunod na week, no? Para sa ating continuation sa lesson 4, and we will be finishing the life of Abraham and possibly the life of Isaac also next week. Okay, so God bless po sa inyong lahat and good night.